Mag-aaral po tayo ng subject na the theological study of Genesis, chapter 1 to 11. Dahil ito po yung isa sa pinaka-controversial na verse. Yung verse 12, patungkol kay Abraham, mas madali na siya talagang um, ma-accept. Pero sa mga ibang view, worldview, may mga bagay na sinasabi nila na symbolical ang Genesis chapter 1 hanggang sa verse 11 tulad nung Tower of Babel, yung creation. So ngayon po, pag-aaralan natin bakit sinasabi nilang symbolical at bakit sinasabi naman natin na hindi symbolical ang Genesis chapter 1 hanggang 11. Ito po ay literal na pangyayari. So saan nga ba doon yung literal? Saan doon yung symbolical? And kung sakaling symbolical ito, ano ba yung point of view nila? So let's try na pag-aralan din bakit nila sinasabi na gano'n. And even some denominations, may mga nagsasabi na kahit ang Genesis chapter 1 ay and 2, pati yung Genesis chapter 3 ay may mga hindi siya talaga literal na kailangan basahin. So may mga figurative na sinasabi doon. And talagang kung pag-aaralan natin mabuti, may pinaglalaban talaga sila. So dito sa Genesis chapter 1 verse 11 ay mag-aaral tayo not just plainly but theologically. We will deep as in deep, lalalim tayo. Pero hindi naman sobrang lalim na kayo'y malulunod na hindi na kayo makaahon. Kumbaga, hihilingin natin ng banal na espiritu ang patuloy na magturo sa atin na malaman kung ano ba talaga ang nais ipahayag ng Panginoon nung ipinasulat niya ang Genesis chapter 1 hanggang sa verse 11. At siguro naman alam natin kung sino ang author ng Genesis chapter 1 hanggang 11. Yan, marami nagsasabi po talaga si Moses. So ang ating lesson 1 po ay about the overview of Genesis, structure and theme. So ito po ay article ko sa Pastor's Notebook na in English ko. And copy-paste ko lang po dito. So, a book that records the beginning. Actually, there are many books na may record ng beginning. But there's only one na talagang angat sa lahat. At halatang hindi po siya mythical. No? Dahil may mga books na nahukay na almost the same and mamaya tatalakayin natin yung mga books na yun or tablets actually ang tawag doon because may mga inscription doon about the beginning. And sinasabi pa ng ibang scientists and some archaeologists na kinopya lang daw ang Book of Genesis mula sa ibang mga books. So tignan nga natin kung totoo ba yon o hindi. At we will get there later. So the Bible unequivocally declares the existence of a creator whom we call God. And sino pa nga ba? Ano pa ba ang tawag natin sa creator? Siyempre sa Tagalog, Diyos. Di ba po? Sa Hebrew, pag sinabing God ay it's either Eloah or Elohim kapag ipo-pluralize natin. And Muslim called God as Allah from Arabic root na Allah ay dikit din ito sa pangalang Eloah o Ella sa Hebrew. Kaya pag yung Hebrew at Arabic na God ay almost sounds same. No? Dahil magkaiba talaga sila ng writings, pero dahil Shemitic ang pinaka-origin ng kanilang language, ay almost the same. Eloah, Allah, and sa Aramaic naman ay yung El.
yung salitang El, Al-El, o something like that. That's why ang salitang Elohim ay pluralized form ng Eloah. So, while science often begins with the Bible, some scientists strive to disprove the necessity of a divine being to explain the universe. At yun nga ang ginagawa ng science ngayon. Actually, yun nga ang masakit tanggapin dahil simula nung nagkaroon ng giyera, doon nag-start, mga kapatid, yung paggamit sa eskwelahan para ipasok na maalis yung idealism ng creationism, but they inserted evolutionism at inspired ito by Charles Darwin. At nagsimula yon nung World War I, World War II. At parang hinijack nila yung idealism ng creationism. And yun yung katotohanan. Pero sila yung naghari-harian sa education. And nakakatuwa dahil may mga states ngayon sa US na inire-require talaga na ituro ang Bible. Dahil yun naman talaga ang root kung bakit uh, itong Pilipinas ay nabuo ang ating konstitusyon, ganun din sa Amerika. At bago pa man ang mga gera, yun na din talaga ang mga tinuturo sa university. At wala namang idea talaga na galing ang tao sa unggoy. Hindi po yun yung idea na nag-exist noon. So parang hinijack yung education ng mga secularism. So they argue na ang life is just risen by chance. No, yung probability na sinasabi nila ay 0.0, na yung zero na yun ay sobrang dami, no? Na as in yung chance na ang non-life ay magkakaroon ng buhay or yung isang walang buhay ay biglang magkakaroon ng buhay ay talagang napaka imposible sa imposible. Parang sinabi natin na mag maghulog ka ng ballpen at saka papel na mula doon sa eroplano, habang bumabagsak ito, magsusulat ngayon yung papel at yung ballpen sa papel, and then pagbagsak libro na. Ganon ka-imposible, mga kapatid, yung evolutionism. At para masabi natin na yung walang buhay ay yung buhay ay galing sa walang buhay. So, actually sa science, life comes from life. Yun yung principle ng biology. Always talaga, life comes from life. That's the foundation of biology. Walang buhay na galing sa walang buhay. Gets nyo? Walang buhay na galing sa walang buhay. Yun. Ang ganda ng Tagalog, no? There's no life that came from non-life or non-living things. So they even assert that life itself is a product of chance. Diba? So numerous theories have emerged to tackle this profound question, yet all fall short in providing conclusive proof. As in, walang proof talaga. Yung Big Bang, theory of singularity, maybe yung fundamentals na tinitignan nila about the atoms, and even sa pinaka-kaloob-looban pa ng atoms. So still, hindi nila mabanggit pa rin kung saan talaga galing ang buhay. They may offer insight, but if we eliminate the creator from this equation, that life comes from life, so where did the fundamental building blocks of the universe originate? Kung saan galing talaga ang life na yan sa universe. So this reality turns into fiction without acknowledging the creator in the creation, di ba? Mas lalong magiging mythical, mas lalong magiging kwentong barbero na ang tao o anumang may buhay ay galing sa walang buhay. So napakabaliktad. Ang ginawa sa tao ngayon ay brainwashing, actually. Sinasabi nila na ang religion ay brainwashing. No. Number one talaga na brainwashing na ginagawa ng mundo ngayon ay through education. At ginagamit nila yung science na instead na mag-prove na totoo ang Bible dahil sa science,
they use the science against the Bible. Pero actually, ang science at saka ang Bible, maraming maraming science po sa Biblia, as in napakarami. And one time we will talk about those science in the Bible. And tingnan natin, there must be a transcendent force behind everything. Hindi pwedeng wala na bigla na lang may nabuhay. From the tiniest atom to the grandest galaxy, creation necessitates a creator. Ang sangnilikha ay kailangan ng manglilikha. And the presence of design points unmistakably to a designer. Hindi pwedeng pupunta ka sa museum na may nakadisplay doon at sasabihin mong walang nagpainting niyan, or sa sculpture, hindi po pwedeng sabihin na walang naglilok yan, pusa lang yang nabuo, 'di ba po? So hindi pwede. Kahit ang mga bato na ruins na, hindi pwedeng bigla na lang silang lumitaw, 'di ba? So science teaches us that the universe comprises three fundamental elements. Sabi nila, there are three components or major components of the universe. Kahit i-type nyo sa Google, or maybe four, kasi noon three lang, pero dinagdag nila yung pang-apat. So ano yung pang-apat? Let's go to Matter. So ang three fundamental elements, time, space, and matter. Time, space, and matter. The universe is composed of time, space, and matter. So in Genesis 1:1, doon pa lang makikita natin, astoundingly reveals that these foundational elements exist because of a creator of whom we know as God. Pero sa kanila, saan galing yung time, space, and matter? Atheist man o scientist, ang sabi nila, from nothing. From nothing. Yun ang word, as in. Yun ang word nila. Everything comes from nothing. So, ano yung nothing? Sino yung nothing? And nakakatuwa, yung something, they define what is nothing. Ang hirap. Diba? Nothing nga. Ang hirap mo i-define yung nothing, yung wala, yung salitang wala. Paano mo i-define yung wala? Pero pag sinabi mong God, He can create, no? From something or anything out from nothing. Kayang mag-create ni Lord ng mula sa wala ay magkaroon. Kaya mas imposible yung mula sa wala ay nagkaroon. Mas imposible. Mas posible yung mula sa wala may nagpasimula. Diba? At ang ganda nga sa Tagalog, sa pasimula, ang Diyos o nilikha ng Diyos. So may manlilikha, may likha. So Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Why? Bakit may S dito? Kasi sa King James, the heaven. Pero pag binasa natin yan sa Hebrew, shamayim. Shamayim means heavens. So plural, plurality of heaven ang totoo na translation talaga. So plural po ang shamayim. And the earth ay singular, eretz. So yung salitang in the beginning signifies time. So before time existed, anong meron? Yan, sige nga, tanong tayo. Bago ang nagkaroon ng panahon, ano ang meron? So, ibig sabihin, wala pa yung in the beginning, wala pa yung start. Anong meron before yung start? Sinong pwedeng sumagot? Diyos. Ang Diyos. Void po. Amen. Very good. Ang Diyos, siya yung naroon. Diyos muna. Pero nasan ang Diyos? Yun yung tanong eh. Yun yung, ang daming tanong na ganyan. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Kasi before siya nag-create ng heaven, nasaan ang Diyos? Kung ang Diyos nakatira sa heaven. Kaya originally, kung ang Diyos ay nag-create ng heaven, yung heaven ba na yan ay yung ba talaga yung kanyang tirahan noon pa man? O, di ba? Yun yung tanong. Siyempre,
Nasaan ang Diyos? Nasa langit. Ang dami naman sa Bible. Totoo naman. God is in heaven. Diba? Nasa heaven. Nakita ni John si God na nasa heaven. So, may tahanan siya. Nung kinrate niya yung heaven, nandun, nakita siya doon. Pero, bago niya i-create yung heaven, nasan siya? So, ang sagot, nandun siya sa everlasting. Hindi yung kawalang hanggan ay hindi natin ngayon hindi natin yan tawag dito, kaya nating sabihin pero hindi natin yan ma-express kung ano talaga yung salitang kawalang hanggan hanggat di tayo mapupunta ron. And even pag dumating si Jesus Christ, hindi pa kawalang hanggan. Still may time. Still bounded by time. Matatapos lang yung time sa tinatawag na after ng judgment, yung tinatawag na Great White Throne Judgment. So dun pa lang matatapos. Kaya God is from, 'di ba? Mula siya sa before heaven, God is from everlasting to everlasting. Yun ang nandoon ang Diyos sa everlasting, and hindi natin yung pwedeng uh, hindi pa natin yun pwedeng ma-express o ang tawag doon yung maipaliwanag. Ayan. Hindi natin kayang ipaliwanag yung everlasting kasi wala pa tayo sa everlasting or infinity. Because time is not infinite. Time time continues and it will end. So, pag gumuhit ka ng linya o kahit circle, so wala mo ng circle. Pag sinabi mong circle, ito letter O, halimbawa God, circle, hindi mo magagawa ang circle kung walang starting point. But after making a circle, makikita mo infinite na siya. Okay? Parang wala nang katapusan, di ba? So, paikot-ikot na lang gulong. Pero, actually, even time has decay. Nagtatapos din. Will end. Okay? So, ibig sabihin may starting point. And ang starting point na kay Lord. So, in the beginning, so, nagkaroon na ng starting point in the beginning, and that is time. Doon na ipanganak yung time. Nung simulang nag-draw ang Panginoon, naglikha ang Panginoon, then the time started clicking. God created, so in the beginning, God. Yung salitang in the beginning, God, so talagang God. God affirms as the creator. Some call it energy. Sa science ngayon, hindi sila naniniwala sa God. Ang naniniwala sila that force or energy cannot be created nor be destroyed. Yan ang sabi ng science. Energy cannot be created nor destroyed. Therefore, tayo naniniwala na ang Diyos ay hindi pwedeng i-create because He is God. Pag sinabi mong ang creator ay may creator, He's not God at all. Kasi sometimes sinasabi nila, sinong naglikha sa Diyos? Kung ang Diyos ang manlilikha, sino naglikha sa Kanya? Ay hindi pwedeng may naglikha sa Diyos kasi hindi na siya Diyos kapag may naglikha pa sa Kanya. He cannot be called God. Hindi pwedeng tawaging Diyos kung merong naglikha sa Kanya. Okay? So, siya kasi ang pasimula. At ang pasimula ay walang pinagmulan dahil galing siya sa kawalang hanggan. Siya mismo ay nasa Kanya ang karakter ng walang hanggan. So, naroon siya. That's why, sa science, they interpret God as the force or the energy that has always existed, never created nor destroyed, but we recognize this force or energy as God's power. Hindi yung force at energy ang God, but only His power. Pag sinabi mong energy and force ang God, tulad ng mga pantheism, yung mga naniniwala nga sa Diyos, but they believe that God is the force or the energy. Kung manood kayo ng Star Wars, ang sinasabi nila, may the force be with you. Yung energy nawa ay mapunta sa'yo. Because yun yung God nila eh. Because they are pantheist. Okay?
Pantheism. Ibig sabihin ng pan is all, everything is God. And we are also God and part of one God. So we are all one. Me and the universe are one. Kumbaga, yun yung um, Unitarianism ng pantheism belief. Okay? At ganon din ang sinasabi ni Lord. Ikaw, tayo, iisang katawan, siya ang ulo. Parang ganon din, no? Pero very impersonal sa kanila yung Diyos. Sa atin, our God is a person. Amen po ba? Personal talaga. That's Amen. why Amen. we are created in His likeness and is in His own image. Kaya hindi pwedeng impersonal. He is personal. No? We recognize this force or energy na pinaniniwalaan nila as God's power and not just mere impersonal power as God. Tayo, we believe in personal, omnipotent, omnipresent, omniscient, immutable. That means never changing from everlasting to everlasting God. He is the source of all energy, power, time, space, and matter. He is God. And God has no beginning nor an end. Sabi nila, in the beginning, God. So, ibig sabihin, may pasimula ang God. No, wala. Kaya nga, kailangan, pagka ganun interpretation nila, balik ka sa John 1:1. Anong sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word. Ibig sabihin, in the beginning was, past tense, no? Before the beginning, naroon na. Yun yung ibig sabihin ng was, the Word. Meron ng Word. That means, Jesus Christ as the Word was already in existence. No? Ang hirap sabihin na God exists. Dapat ang sasabihin natin, God is always in existence. Kasi pag sinabi mong God exists, therefore, in one point of time, God existed. Nagets nyo? Kaya hindi pwedeng, mas maganda ang term na God is always in existence. At palitan natin yung God exists. Okay? God exists. Palitan natin. We exist. Nag-exist tayo. Pero at one point, mula tayo sa wala. Di ba? Pero pag sinabi yung God is always in existence, wala siyang starting point, wala siyang ending. He's from everlasting to everlasting. So, nag-gets po ba natin yon o medyo malalim? Bababawan ko pag medyo malalim. Naintindihan po ba? Yes po. Naintindihan Okay. po. Okay. Amen. 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 Sige, sige po. Tuloy po tayo. So, time, force. So, kung sa science, ang sabi nila, the universe, try to Google, the universe composed of time, space, matter, and energy or force. And therefore, Genesis 1:1 pa lang, it proves that the creation comes from God talaga. Kaya napakaganda. Genesis 1:1 pa lang, pag in-expound mo, talagang busog ka na. Kulang ang isang buong araw pag-aralan to. The heavens. So the heavens represent space, heavens. And the earth represents matter. Pag sinabi mong earth, no, possibly not only this physical earth, but it composed also of anything that is solid in state. At yung salitang heavens, anything that was gaseous or gaseous, mga bagay na hangin is either unseen to the naked eye, but microscopically, nakikita sila actually. Katulad ng hangin, actually nakikita naman talaga yan, nararamdaman. Hindi lang talaga na-design yung mata natin na makita yung gas. But microscopically, talagang nag-e-exist siya na tayo ay lumalangoy sa hangin. No? Parang yung tubig nga lang, mas thick siya kasi liquid to. At even the heavens, no? At ang space, it's not just a vacuum of space. May mga lumilipad dyan na tinatawag ng mga photons or shooting of forces or energy tulad ng light. Kapag ang light naglakbay, that means something na ang energy ay naglakbay doon.
That's why yung ilaw ng araw nakakarating dito sa Earth and may epekto yun sa Earth which is heat. So from light, natatransfer sa Earth as heat. Kaya kahit sabihin mo na bakante yung nilalakaran mo tuwing umaga, actually punong-puno ito ng energy. And yung energy na yon inaabsorb ng mga halaman, doon sila nakakakuha ng energy. That's why from sunlight, yung mga yung mga dahon gumagawa sila ng tinatawag na photosynthesis which is yun yung food talaga nila. Pinaprocess nila yung photo means light eh. Photosynthesis o sinisynthesize nila, pinaprocess nila yung light na yon para maging pagkain nila. And then tayo naman, para magkaroon din tayo ng energy, kakainin din natin yung mga dahon. That's why doon tayo nagkakaroon ng energy. So, yun yung transfer ng energy. Kaya hindi talaga bakante. Kahit space, there's an active force in space. At sa spiritual matter, invisible, pag sinabi natin invisible, yung time, force, space at saka matter, it is beyond all of these four. Yun ang isang dimension na hindi kayang arukin ngayon ng mga tao. That's why ang ginagawa nila, gusto nilang i-hack yung dimension na yon na tinatawag nilang parallel universe or multiverse. Yun yung tinutukoy nilang multiverse na kailangan mabuksan. Halimbawa, si John, may pinakita sa kanya. So, kumbaga, kung ang contextualization ngayon sa mga word na yon, yung mga nabuksan ng langit, ang contextualization ng salitang yon nabuksan ay portal. Salitang portal, may nabubuksan na pwede mong i-access yung isang lugar o isang lugar na dun ka lang. So, yun ang tawag nila doon. Sa mga um, Hinduist naman, ewan ko, Hinduist or Buddhist, ang tawag naman nila doon ay nirvana, na kapag nag-meditate ka, biglang lalabas ka sa sarili mo, ecstasis ang tawag din doon. So, yun yung spiritual thing. Kaya God is beyond time, force, space and matter. Wala si Lord dito sa time, wala siya sa force, wala siya sa space, wala si Lord sa matter. But he can be there. Kaya niyang pumunta diyan, but he is above and beyond there sa kanyang creation. At si David Hovind, isa sa mga scientists, sikat na sikat yun, kumalat yan sa social media, napanood ko rin yan sa YouTube. Sinasabi niya na, yun nga, nasan daw si Lord bago ang creation? Wala talaga siya doon because God is beyond there. Halimbawa, gumawa ka ng computer. Nandun ka ba sa loob ng computer? Halimbawa, gumawa ka ng program sa loob ng computer. Nandun ka ba sa loob ng program? Until mag-encode ka na pumunta sa program. Mapupunta ka sa loob. Pwede kang mag-command, pwede kang magsalita na nandun ka sa loob, but you are beyond there. So, yun. Ako, halimbawa, gumawa ako ng laptop. So, creation ko yung laptop. May program sa laptop. Installan ko yung laptop ng games. Ako yung programmer ng games. Kaya kong kontrolin lahat ng games na yon. Pero kung tatanungin mo at magtatanungan sila, sino nag-create sa atin? So, hinahanap nila doon sa program kung sino nag-create sa kanila, which is wala doon sa loob ng program. Unless, papasok ako sa program na yon, no? And kaya kong kontrolin at lumakad sa loob ng program. Kaya ngayon, maraming tao na sa loob ng program, they can walk through. They can see it. Ang tawag doon, virtual reality. Okay? So, beyond time, force, space, and matter, God also walked through in creation. How? By having a physical flesh or incarnated being. From spirit, naging incarnated being si God through our Lord Jesus Christ. Ikalawa, pwede siyang pumunta doon through spoken word. Pwede siyang ma-exist through spoken word. Limbawa, ito, habang naglalaro ako sa isang program, magsalita ako, maririnig nila ako doon, pero wala ako doon. Ganon din si Lord, wala ka doon, pero pag nagsalita siya, maririnig siya ng lahat. Ganon din tayo pag nagpe-pray. Bakit kaya kahit ang layo ng langit, di natin alam kung nasaan. But when we talk, even think, and even in our heart,
Paano nakakapunta kay Lord? 'Di ba? Because katulad ng programming, kahit bulong lang, nadidiscern, alam talaga ng Lord. Ganun tayo sa harapan ng Panginoon. He is beyond and all in it. Beyond pa, at siya rin yun. Gets nyo? Kaya siya ay omnipresent God. Kaya ang hirap mo talagang arokin o alamin ang pagka-Diyos ng Diyos. Kasi pag nalaman na natin ang pagka-Diyos ng Diyos, Diyos na rin tayo. So hindi talaga pwedeng kompletong malaman natin ang pagka-Diyos ng Diyos dahil pag nalaman na natin, Diyos na rin tayo. Wala nang pinagkaiba ang tao sa Diyos kasi alam na natin ang lahat. That's why we are man. We are not God. Capital letter G. So, but we are sons of God. So, praise the Lord. Next, apat pa lang yun. So, the word Genesis, etymology. Ang ibig sabihin ng Genesis, it traces back to the Greek term. Yan, Genesis. So, Genesis or Genesis, which means origin, source, or beginning. Yan yung etymology. Diyan nagsimula yung salitang Genesis. Kaya ang Genesis sa Greek, Genesis. Sa, pag in-English mo na, syempre may iba na. Magiging malambot na yung G, magiging G. Genesis. Kaya minsan yung salitang Jehovah, diba? Jehovah. Pwede mo namang, halimbawa, uh, ano ba ang lugar na letter G ang simula? Magbigay nga kayo. Bansa. Gondola. Ghana. G. Ghana. G. Eh, yung Geneva. Lugar yan, di ba? Ba't hindi, Opo. ba't hindi Geneva? G. Pero G. Kasi naka-English form. So, kadalasan ng pag pwedeng palambutin yung G, magiging instead na G na matigas, magiging G. So sa English, Genesis, pero sa Greek, Genesis. No? Ang ibig sabihin talaga ng Greek word na Genesis means origin, source, or beginning. That's why, before pa pinanganak si Jesus Christ, na isulat na ito ni Moses, nung panahon ng ano po, ng tinatawag na intertestamental period, yung Old Testament ay tinranslate nila sa Greek at Genesis ang ginawa nilang pangalan ng uh, unang book ni Moses sa Torah or Book of Law. At galing yung salitang Genesis or origin or source or beginning dito. Itong first word ng Hebrew, yung Bereshit. Yung Bereshit na yan means in the beginning. So ang ibig sabihin ng Genesis ay in the beginning. Sa Hebrew, Bereshit. Okay? Ang Genesis, Bereshit. So sa English, Genesis. Greek, Genesis. Sa Latin, Genesis din. Ibig sabihin naman ng pag-Latin, yung salitang Genesis, generation or nativity. Or yung pinagmulan ng buhay. So yan. Kaya ang title ng Book of Genesis sa Hebrew, siyempre Hebrew word din, hindi Genesis, Bereshit. Kaya ipinangalan ang Book of Hebrew sa kung ano yung unang nabasa na letter doon sa Bible or sa Torah na tinatawag sa Book of Law or Book of Moses. Kaya ang Hebrew word ng Book of Genesis ay Bereshit. Meaning, ito ang meaning, the beginning. So this title reflect the book's opening words. Dahil yan ang opening word, yan ang ginawang title, in the beginning. Sa Greek translation naman, yun yung nasabi ko kanina, around 250 BC. Yung Old Testament, in-translate po kasi yan sa Hebrew. Mula sa Hebrew, papuntang in-translate ng Greek. At yun nga, it result yung tinatawag na Septuagint. Sept means 70. Kasi 70 po ang translator nito. Kaya 70, Septuagint. The Greek translator chose the title Genesis based on that book 10 division, yung Toledot. Babanggitin ko yung Toledot mamaya. Wala dyan sa notes nyo eh. Ang
ang Septuagint ng Genesis ay habang tinatranslate nila yon papuntang mula Hebrew hanggang Greek, nakabuo sila ng tinatawag na 10 division. Kumbaga sa atin ngayon, 50 chapter. Pero nung panahon noon, walang chapter-chapter ang mga Bible, mga kapatid. Nung panahon ni Jesus Christ, walang chapter verse ang mga Bible. Kaya mapapansin nyo, ang sinasabi lang ni Jesus, nasusulat. Kaya wala silang, sabi sa Genesis chapter ganito, verse ganun. Wala pong ganun-ganun. Nasusulat lang, it is written, sabi po nila. Pero, ang mga scribe noon, gumawa sila ng Toledot division ng 10. Mamaya sabihin natin. So this word can be translated, yung salitang Genesis, history of origin, birth, generation, or genealogy. Yun ang ibig sabihin ng Genesis. Ito yung Toledot. So the book of Genesis in Septuagint is divided into 10 sections based on the use of the Toledot in Hebrew. Hebrew word kasi yung Toledot. Ibig sabihin nun, the generation of. Okay? Toledot. Pag sinabi kong Toledot, Toledot Hashamayim Vihaaretz. Ibig sabihin nun, the generation of heavens and the earth. Okay? Kaya 10 generation daw ang pagkakahati ng Genesis. Hindi chapter dati, no? Ngayon, chapter na. Pero noon, by Toledots or by generation. So ano yung 10 generation? Generation number 1, generation of heavens and the earth. Kalawa, generation of Adam. 3, Noah. 4, sons of Noah. 5, generation of Shem. 6, generation of Terah. 7, generation of Ishmael. 8, generation of Isaac. 9, generation of Esau. And 10, generations of Jacob. So yun yung 10 division ng Genesis. Before pa si Jesus Christ ay ipanganak sa lupa, nag-incarnate, ang word ay Toledot na ang tawag po nila sa Genesis. So, purpose ng Genesis. Genesis serves as the first book of the Bible, providing an account of the origins of all things. It traces the beginning of history, documenting God's dealing with His covenant people, particularly those descended from Abraham through Isaac. So yung una, account of origin. Ikalawa, history of the beginnings and the covenant of God. And ikatlo, the book answers question about the nation's origin. Saan ba galing yung mga nation? Sinagot yan ng Bible. Actually, napakaganda talaga ng Bible dahil pag babasahin mo yung mga existing na bansa ngayon sa Middle East, mga pangalan lang ng tao talaga yon. And they became a nation. Halimbawa, yung Egypt, yung Libya, mga pangalan ng tao po yan. Hindi yan pangalan talaga ng bansa. Like Israel, di ba? Ang Israel ngayon is a nation, but ang totoo, name talaga siya ng tao. Na ang pangalan niya originally is Jacob, pinalitan ng Diyos na gawin siyang Israel. Praise the Lord. So, yun po ang purpose ng Genesis. Ang structure ng Genesis ay may dalawa tayong ginawang main division as para yung isa, hatiin muna natin sa dalawa, and then mamaya, meron tayong 6 na ibibigay na divisions niya. So, yung tinatawag na primeval history, focus on creation, fall, and early human history. Yan yung tinatawag na Genesis chapter 1 to 11. Kaya dito tayo mag-focus sa structure ng primeval history. Includes iconic stories like Adam, Eve, Cain, Abel, and the flood. Sama na rin yung Babel. And sa number 2, patriarchal history. Ito na yung mga tinatawag na patriarchs or the fathers. It includes the chronicle lives of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. So yun yung dalawang pagkakahati. Primeval history at patriarch. So, themes of covenant, promise, and faithfulness merge sa dalawa. At ang Genesis po ay 50 chapters divided into 2 main parts. And sa structure naman, yan, 6 na C ang ating ginawa sa theme pala, theme. So, gumawa ako ng
team. Originally, nabasa ko ito kay Wilmington. Isang magaling din na theologian at meron siyang commentary. I'm planning to buy one. Meron ako noon binabasa nung baguhan pa lang ako na estudyante. Gusto ko tong Wilmington Bible na basahin kasi meron siyang mga illustration eh. Meron siyang mga drawing sa gilid. Sinong may Wilmington Bible dyan? Magsabi ng amen. Try to try nyo maghanap. Isa 'yon sa magandang klase ng commentary, Wilmington Bible. Yung makapal, yan yung makapal yung kunin nyo. Wag yung yung unabridged, wag yung na lang, yung parang. So, theme of Genesis number 1 is, unang scene natin ay creation. So, ang creation, dito po tayo sa Genesis chapter 1 and 2. God creates the heavens and the earth. So, alam na natin yan. All living beings over 6 days. So, it includes the creation of light, sky, land, vegetation, star, animal, finally, yung humanity. And Genesis 1 provides a broad overview, and yun to naman, nag-focus naman sa detailed creation ni Adam at saka ni Eve. At in-emphasize din yung uniqueness ng relationship nila sa Panginoon. Number 2 is corruption. Ito yung ikalawang letter C natin. Kaya yung mga nagsasagot dyan, yan, magsagot po tayo. Okay. Corruption. At kung meron kayong mga hindi nasagutan, mag-ask na kayo sa akin. So the narrative of the fall, where Adam and Eve disobey God by eating from the tree of knowledge of good and evil. So this act of disobedience introduces sin and death into the world, resulting in humanity's separation from God and the subsequent curse on creation. So maraming naniniwala na ito ay literal, but paunti-unti habang tumatagal, ang nangyayari ngayon nagiging symbolical na lang yung tree. That's why sa mga susunod na lessons natin, aalamin natin yung literal sense at saka symbolical sense and yung kanilang mga tinatawag na critics. And then the catastrophe. Genesis chapter 6 to 9. The story of Noah and the flood. Due to widespread corruption and wickedness, God decided to cleanse the earth with a flood, sparing only Noah, his friend, and pair of each animals and species. After the flood waters recede, God established a covenant with Noah, symbolized by the rainbow. So yun yung covenant, yung rainbow sign. Dito, makikita natin, cartoons lang to it doesn't signify our theology talaga. For sake lang ng yan, presentation or illustration. Okay. Kaya yung ibang mga Noah's flood na drawing, may mga dinosaur pa makikita ditong nalulunod. Yung iba naman wala. Kaya mamaya sana makaabot tayo doon sa young earth creation at saka old earth creation issue. Next theme ay yung Chronicles of Nation. At dito nga yung binabanggit kung paano umalat ang mga tao at naging isang buong bansa tulad ng kay Abraham. Okay? Pero mas nauna kasi yung ibang mga bansa eh. And then pinili na lang talaga si Abraham na nag-exist na yung ibang mga bansa, and then itong si Abraham ay tinawag mula sa isang bansa para gawing mas dakilang bansa sa lahat ng mga bansa. Okay? So in Genesis 10, also known as Table of Nations, this chapter lists the descendants of Noah, Noah's son, si Shem, Ham, at saka si Japheth. So tracing the origin of various nations and peoples, this genealogy highlights the spread of humanity and the formation of different cultures and societies after the flood. That's why simula nung lahat ng mga nahuhukay na buto na nakabaon, yun yung mga sinaunang mga tao na. At yung mga nag-exist ngayon na bansa, mula to kay Noah talaga. Si Shem, Ham, at saka si Japheth. At kung magtataka tayo, iba-iba ang form nila, possible talaga sa kanilang nagsimula yon. And sa mga susunod na mga study, babanggitin natin. Mula sa anak ni Noah, merong negro dyan sa tatlo.
merong maputi, merong kayumanggi. So this genealogy highlights the spread of humanity and the formation of different cultures and societies after the flood. And then next, the confusion. Genesis chapter 11 na, verse 1 to 9. The Tower of Babel narrative where humanity speaking a single language attempts to build a tower to reach the heavens. In response, God confused their language, causing them to scatter across the earth. So this event explains the origin of different language and culture. Kaya nahati ang mga lengguwahe dahil dito sa Babel. At napakaganda, i-expand talaga itong Babel. Yan yung makakarating din tayo sa lesson dyan, sa mga last nating lessons. And syempre, isinama ko na ito, yung covenant promise. Bagamat hanggang Genesis chapter 1 to 11 lang tayo, at dahil ang Genesis chapter 12 hanggang 50 ay it's all about the covenant of promise, sinama ko na din kasi part naman ng Genesis yan. That's why one theme of the Genesis is the covenant of promise. So God called Abraham as Abram, then later he changed his name to Abraham and makes a covenant with him, promising to make his descendants into a great nation, to bless him and bless all families of the earth through him. This covenant sets stage for God's redemptive plan for humanity, which unfolds throughout the rest of the Bible. Kaya pasalamat tayo kay Amang Abraham natin. Kasi nakalagay naman sa Bible kung ano yung promise kay Abraham noon dito sa Genesis chapter 12, maging daluyan ng blessing ay tayo rin yung naging part tayo ng promise na yon. Amen. Napakapalad na talaga natin nung tinanggap natin si Jesus Christ at nanalig tayo sa kanya. Talagang full package ang binigay ni Lord na promise covenant sa atin. Pati pa yung Old Testament covenant ay kasama pa tayo.